Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Panibagong araw, kaya panibagong vlog na naman po tayo. Ito po inyong lingkod, The Hustlers TV. Ang pag-uusapan po natin sa araw na ito, dito sa aking vlog, ay tungkol po ito dun sa mga katanungan ng ating mga viewers na kung tayo ba ay magpipinta, ay kailangan ba tayong gumamit ng primer kapag may datihan ng pintura. Alam niyo po ba na ang paggamit ng primer ay napaka-importante. Lalo na doon sa mga wala pang pintura. Kung ang pipintahan natin ay metal, talagang metal pa lang siya, wala pang pintura, kailangan po tayong gumamit ng primer. Ganon din po kapag plastic, simento, at kahoy o plywood. Kailangan po natin gumamit ng primer. Dito ang pag-uusapan natin ay automotive painting o yung nagpipinta ng sasakyan gamit ang spray gun at air compressor. Example, body ng sasakyan. Body ng sasakyan ay malaki. Kailangan bang bugahan muna natin ito ng primer? Sa sasakyan, hindi nating need na bugahan lahat ito ng primer. Ang bubugahan lang natin ng primer dito, yung mga portion na may malalalim na gasgas o pingot na kailangan ilatero or masilyahan. Malinaw po yun kasi po lumabas po yung metal. O kaya naman, bagamat ito may pintura, hindi lumabas ang metal, ngunit may gasgas na malalim, kailangan din nating i-primer ito kung hindi kayang habulin sa liha para mamasilyahan natin ng body filler. At yung body filler, pagka naliha natin at napantay na, kailangan din itong bugahan ng primer. Sa fairings ng motor, kung may gasgas at maliit lang naman, may portion, kasi kung sa sasakyan, yun lang ang dapat bugahan ng primer, yung portion na may gasgas. Sa akin, sa fairings ng motor, dahil maliliit lang naman yan, nagpapasiguro na ako, binubugahan ko na lahat ito ng primer. Anong primer ba ang kailangan gamitin? Sa akin, 2 primer lang ang ginagamit ko, lalo na't wala itong pintura pa. O kahit na mayroon ng pintura, ang ginagamit ko ay Gilder Epoxy Primer Gray or Ansal Urethane Spray Filler Primer. Ang pagkakaiba ng dalawa, ang Ansal, mahal, compare sa Gilder Epoxy Primer Gray. At ang Ansal Urethane Primer Surfacer o Spray Filler, meron po siya mga granules o yung mga parang pira-piraso na pinaglagarian ng bakal. So, kaya maganda rin ang Ansal. Ang medyo nagiging problema lang sa Ansal Spray Filler kapag matagal nang nakatiwangwang. Let's say, nalagyan na po natin ng Ansal Spray Filler, primer surfacer, yung ating spray gun, at ang gamit nating spray gun ay yung Gravity, yung nasa itaas po yung pinakabaso. Kapag matagal po siyang nakatiwangwang, let's say mga 5 minutes o 10 minutes o higit pa, asahan nyo, pag ginamit nyo, barado na ng spray gun kasi tumitaining po yung mga granules, mabigat po yun yung Gravity noon. Nagtipon-tipon siya dun sa daluyan ng pintura. So, wala nang lalabas na pintura. Maobliga tayong linisin ang spray gun. Tanggalin lahat yung mga parts. O yan. Maganda yung spray filler ng Ansal Talagang matibay. So, kung i-compare dito sa Gilder Epoxy Primer Gray, bukod sa mura na, ay hindi nagbabara ng katulad ng sa Ansal Spray Filler. Ang pagkakaroon lang nila ng pagkakapareho, 2-component system silang pareha. Ano ba yung 2-component system? Ang 2-component system ay mayroon 2 chemicals na pinaghahalo. Kung dito sa Gilder Epoxy Primer Gray, ay bukod doon sa Gilder Epoxy Primer, ay meron siyang inahalo na Gilder Epoxy Catalyst. At dito naman sa Ansal Urethane Spray Filler Surfacer ay meron din naman siyang
Ansal Urethane Primer Catalyst. Meron pong pagkakaiba doon sa catalyst ng base coat at top coat ng Ansal. Iba po ang catalyst nitong primer ng Ansal sa base coat o kulay at top coat clear ng Ansal. Ang catalyst po ng Ansal Primer Surfacer ay color green. At ito namang sa base coat color at top coat clear po yung pinaka-catalyst. So, minsan marami nagtatanong sa akin niya kung pwede bang gamitin yung catalyst na pangkulay o pang top coat sa primer. Hindi ko pa siya nasubok. Ganon din yung catalyst ng epoxy primer, hindi ko rin nasubok. Basta sa akin kasi kung ano yung brand ay kung ano yung pinaka-kasama na catalyst, yun talaga ang ginagamit ko. Sa top coat, nakagamit na ako ng iba yung catalyst. Naubusan ako ng catalyst ng yung Superb Crystal Clear. Natuyo yung catalyst niya. Hindi nakakabili ng tingi. Kasi saktuhan lang yung Superb Crystal Clear at yung hardener niya. Hindi kagaya po ito ng Ansal na pwedeng bumili ng tingi na catalyst. So, kaya ang ginamit ko na catalyst ay yung pang-Ansal. So, okay naman. Wala naman naging problema. At yun ay ibinuga ko sa kotse ko. Kaya nakikita ko. So, okay, no? Sa application naman po, kung sasakyan na ating bubugahan, ay meron tayong dapat masilyahan. Ang gagawin lang po natin dyan, kung yun ay may mga bulubulutong, bakbakin na po natin ang tuluyan yung pintura, strip to metal na po natin, then lihain po natin ito maigi ng lihang 120 grit. Gasgasin po natin. Ang tanong, pwede bang mauna na masilya bago primer? Pwede po. Basta metal ang ating pipintahan. Basta ang gagamitin natin na masilya ay body filler, yung may hardener. Tulad ng mga Glasurit, Polytop, iba-iba pa, no? Maraming klase ang body filler. Pero ko, kalimitan ginagamit ko ay Glasurit body filler. Yan, tatandaan nyo po, pwede pong mauna ang body filler sa primer kapag metal ang ating pipintahan. Pero kapag plastic, okay, pure plastic, wala pa pong pintura, wala pang primer, hindi po natin pwedeng idiretsong body filler. Aangat lang po siya. So, kaya ang gagawin po natin kapag plastic po ang ating pipintahan, lihain po natin ito ng 120 grit, then sabunin po natin ang dishwashing liquid, then linisin mabuti at patuyuin. Bubugahan muna natin ito ng either plastic primer o PP primer, Ansal Urethane Spray Filler, at Gilder Epoxy Primer Gray. Ako po, isa na lang po ang ginagamit ko. Pero yung dalawang nabanggit ko, yung PP Nax Primer na gawa ng Nippon at Ansal Urethane Spray Filler, nakagamit po ako niyan. Pero ngayon, ang ginagamit ko na lang ay isang klaseng primer. Ito po yung Gilder Epoxy Primer Gray. Yan na po yung aking ginagamit. Nasubukan ko na po yan sa haba ng panahon. Bukod po sa matibay, ay napakamura. Ang presyo po niya ay naglalaro lang po sa 300 plus or minus. Depende lang po ito sa paint center na ating bibilan. Merong nabilan ako, narang 285 lang. So, ganito po yung gagawin natin, no? Kapag tayo po ay magbubuga ng primer, yung gamitin nating liha ay 120 grit. Maliha, no? Then, after maliha, sigurado na po natin na napasadahan na po lahat ng liha, yung mga surface, sasabunin na po natin ito ng dishwashing liquid. Magkanaw lang po tayo sa tubig na malinis, then sabunin po natin mabuti. Basta siguraduhin po lang natin na ito'y malinis para maiwasan po dito yung pinholes o yung paghulas ng pintura. Unang buga, yung first coat, mist coat lamang. Ano ba yung mist coat? Yung po yung manipis lang yung pagkakabuga. Parang paambon lang. At hindi po nating bibiglain ang kapal niya para maiwasan po yung pinholes. So, yung nagkakabilog-bilog parang butas buwan. Then, magpalipas tayo ng mga 10 to 15 minutes. Then, bugahan na po natin ito ng semi-full coat. O kung kaya na i-full coat, okay lang. Then,
patuyuin po natin ito ng tuyong-tuyo. Paano ba malalaman kung ito'y tuyo? May oras ba? Hindi po natin masasabi sa oras kasi depende sa klima o sa init ng panahon at sa kapal ng ating pagkakabuga. Magpalipas lang muna tayo kahit mga 30 minutes, then hipuin natin. Kapag ito hindi na malamig, ibig sabihin nun tuyo na. Pero pag malamig pa yung hipo, basa pa yon yung loob. So, hindi pa natin pwedeng lihain. So, kapag yan ito yung tuyo na, pasadaan po natin ito ng lihang 400 to 800 grit para mag-smooth. So, kung meron namang mamasilyahan, bago nating pakinisin, masilyahan po muna natin ng body filler. Ayan, recommendation ko po dyan ay Glycerate body filler. Maganda po siyang lihain. Madali po siyang pakinisin. So, let's say, napantay na rin yung masilya. So, bugahan na natin. Yung doon sa masilya, ganun din na unang pagbuga ng primer, mist coat lang muna. Pakapitin lang natin. Di pagkatuyo, semi-full coat, di okay na. Pasadaan na po natin ito ng liham 400 to 800 grit. Linisin natin ang malinis na cotton basahan. Then, bugahan na po natin ang full coat. Yan, full coat. Then, kapag natuyo na po, bago natin ito kulayan, checkin muna natin na wala na mga dent o mga gasgas. Wala na mga lupe o pingot. So, pag nasiguro na po natin, pasadaan po natin ito ng lihang 800 to 1,000 grit wet sanding. Dapat po tuyong-tuyo. Kasi kapag naliha po natin ito ng medyo basa, mangungulubot. Pag binasa natin ito ng tubig habang nililiha. Kapag smooth na, magkukulay na po tayo. Ganun din sa base coat. Kung gagamitin natin base coat ay urethane type na base coat o kulay, ang kalimitang mixing ratio niyan ay 3 parts ng kulay o base coat, 1 part ng catalyst, at 4 parts ng urethane thinner. Any brand. Halos pare-pares lang po, no, pag base coat. Nagkakaroon na ng pagkakaiba sa gagamitin nating urethane top coat clear. Depende po sa brand, mixing ratio nito. So, maliwanag po yan, ha. Kapag okay na po yung primer, kapag timpla na po tayo ng base coat o yung kulay na gusto natin, ganun din po, yung first coat po, huwag nating kakapalan. Medyo mist coat pa rin po. Laging gano'n sa first no? Kasi hindi naman sila magkapares ng pintura. Hindi sila magka-brand, hindi sila magka-type, o maaaring magka-type, pero iba na yung primer, iba yung base coat. So, ganun din po, mist coat, then after 10 to 15 minutes, bugaan na po natin yung semi-full coat. Then, pagka natuyo na po yan, pag may mga gaspang, lihain lang po natin ng 800 to 1,000 grit. Ganun din po, wet sanding. Isa lang naman po ang proseso. Pag nagkagaspang, patuyuin lang natin mabuti. Then, pasadahan natin ng 800 to 1,000 grit. Gada palapit na po tayo sa top coat clear, pataas po ang number ng lihang na ating gagamitin para papinuna ang liha. Mientras na maliit ang number, magaspang. Let's say 100 to 120, 150, magaspang po yan. Kung i-compare sa 800, 1,000 to 1,000, pino na po siya. Mga 3 coats po, yung ating base coat, no, yung kulay. Ito, sa base coat, let's say yung final coat, minimum of 3 coats yung base coat. Pantay na yung kulay. Ang problema, mayroong mga bootleg o nadapo ng dumi. Dapat bang lihain ito? Yan. Sa base coat, mayroong pagkakataon na hindi natin pwedeng lihain. Katulad ng mga metallic. Yan, silver, metallic black. Basta lahat na mayroong metallic o mica na tinatawag para mga glitters. Kasi yun, nagagasgas po yun. Kapag may portion lang kayo niliha, mag-a-uneven shade na. O hindi na magiging pantay yung shade niya kasi nagasgas po yung metallic niya. Ang gagawin niyo po dyan, kapag metallic paint po, yung base coat o yung kulay, huwag niyo po munang lihain. Pagkatuyo, bugahan niyo muna ng first coat, ng semi-full coat, ng urethane top coat clear. Yan. Ang i-advise ko sa inyo yung urethane top coat clear, gumamit na kayo ng K92 Rapid Cure. Code niya K-222. Alam niyo po ba kung bakit yan na inire-recommend ako sa inyo? Hindi siya ganong kaselang ibuga kasi no thinner na siya. Bisan kasi pag ang ginamit nyo, ang ratio ay 3:1:4, ibig sabihin, 3 yung clear, isang catalyst, at 4 yung urethane thinner. Kapag may lilihain po kayo, o top coat clear ay lilihain nyo, kapag natagalan kayo ng pag-recoat, may tendency magkaroon ito ng reaction o kumulubot.
wrinkles. Sa K92, kahit patuyuin nyo ng tuyong-tuyo yan, kahit matagalan ang pagre-recoat, pagbuga nyo, hindi siya ganun nagre-react. Unless na lang, sinobrahan nyo yung kapal, nilawa nyo, binalik-balik nyo. Sakit po ng urethane top coat clear po yan. Kaya medyo ingat lang po tayo sa pagbubuga. Kung nakabili na kayo ng brand ng urethane top coat clear na detainer, kailangan dire-diretso. Huwag na po kayo magliha, ibating na lang po natin. At yan po ay mabisang gamitin lang po yan sa mga malilinsang area. Meron kayo shop na kulong. Pero kapag sa open air kayo nagbuga, huwag po kayong gagamit ng urethane top coat clear na hinahaluan pa ng thinner. Meron pa ako isang nagamit na wala ng halong thinner, itong Hipit 400S. Ang ratio naman po niyan ay 4 parts ng top coat clear at 1 part ng activator. Activator naman po ang tawag sa kanya. Kung saan sa Lake Catalyst, sa K92 ay hardener, sa Hipit 400S ay activator. So, baka malito kayo. So, ganun din po, no? Pag metallic, huwag nyo pong lilihain. Bugahan nyo muna ng first coat ng urethane top coat clear. Then, pagkatuyo, pasadaan nyo po ito ng lihang, 1,000 grit hanggang sa pumantay. So, dire-diretso na po kayo. Iisa po ang proseso. Tandaan nyo, pag may gaspang, patuloy nyo lang mabuti, then pasadaan nyo po ng liha, wet sanding. Pero 1,000 grit. So, hanggang dito lang po. Sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito. At kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.